Yun, what's up mga ka-Phantom? Marami palang naghihintay sa upload natin araw-araw. Hindi ko lang ganong napapansin yung mga comment kasi syempre busy din kasi tayo sa work natin. Kaya minsan lang ako nakakapag-reply sa kanila. Every time na mayroon akong bagong upload, tumitingin lang ako ng mga latest na comments. Pero madami din pala tayong hindi nare-replyan, kaya pasensya na sa mga hindi natin nare-replyan kaagad. Uy, ayun o, ano ginagawa nyo? Umagang umaga, ibang gimmick yun ah. Lagi naman nating sinasabi na sinisingit lang natin sa umaga ang pag-vlog natin. Hindi naman madalas na may bakante tayo. I-share sa inyo yung mga na-encounter natin dito sa ating motor. Pero syempre iba pa rin yung lagi yung nakikita yung upload natin, para at least man lang maengganyo din kayo manood. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang Winner X at Sniper versus Rider 150 Fi. Alam naman natin sa kategory ng 150cc, yung tatlong underbone na yan ang naglalaban-laban pagdating sa specs ng engine. Bago lang na-release yung Honda Winner X, pansin ko lang nung releasing nila, madaming nag-expect na mas mabilis ito compare sa Rider Fi. Pero in reality, same lang sila ng horsepower ng Honda GTR na 150. Pero ang sabi nila, magkaiba na daw ng makina ang Honda Winner X at Honda GTR. Hindi na daw sila magkaparehas kasi may mga ibang parts ng Honda Winner X hindi kamukha ng Honda GTR. Lagi nilang sinasabi kung alin daw yung mas matulin sa tatlo na yan, Honda Winner X, Rider Fi, or Sniper 155. May mga ginawang video patungkol dyan sa top speed na yan, pero hindi pa naman natin nakita na nangunguna ang Honda Winner X pagdating sa top speed. Kasi gaya ng sabi natin, kung pagdating lang naman sa horsepower ng kanilang makina, ang horsepower ng Rider 150 Fi ay nasa 19 horsepower at ang Sniper 155 naman nasa 17.7 horsepower. Ang Honda Winner X ay meron siyang horsepower na 15.7. Kaya malamang sa malamang mas mabilis pa rin ang ating Sniper 155. Pero pagdating naman sa kanilang design, ang Honda Winner X ay meron siyang mas bulky na design compare sa ating Sniper 155. Kapag ka tinabi mo yung Rider 150 Fi, parang nagiging payatot yung itsura niya. Ang nagpapa-bulky lang kasi talaga sa Honda Winner X ay yung kanyang front design. Kasi may pagka Aerox at Honda Airblade yung kanyang front design. Pero kung pagdating naman sa side at rear design, halos magkaparehas na sila ng Sniper na 155. Nararamdaman ko talaga yung lagutok nitong aking kadena kapag hindi nalagyan ng gear oil. Ganito yung nagiging epekto niya, parang may kumakatok. Gumagamit pala tayo ng gear oil, hindi yung gear oil na pang scooter. Bali ang gamit nating gear oil sa kanya yung pang sasakyan. Yun yung nilalagay natin sa kanya kasi matagal talaga siyang mawala, unlike dun sa nilalagay nating Kobe na chain lube. Based sa experience natin, mas malambot talaga yung kadena natin pag ito yung nilalagay natin, kasi yung chain lube ng Kobe ay matigas yung ating kadena sa kanya kasi parang grasa kasi yung nilalabas niyang lube. Kaya although matagal din naman siyang matanggal, pero yun nga lang, kung nilinisan mo na kasi siya ng tubig, madaling matanggal yung chain lube na Kobe.
Unlike dito sa ginagamit natin na gear oil pang sasakyan, kahit mabasa man yan ng tubig, okay na okay pa rin siya. Pero nakatatlong linis na kasi tayo dito sa ating Sniper, at hanggang ngayon hindi pa ako nakakapaglagay ng gear oil sa kanya dito sa mismong kadena niya. Kaya naririnig talaga natin na lumalagotok yung kanyang kadena. Yung maganda kasi kapag may proper na lubrication yung inyong kadena, ay mas smooth sa gearing, tsaka naiwasan nyo yung misgear. Kasi syempre yung kadena natin unat na unat yan kapag nasa high speed tayo. So anyway, balik tayo sa pinag-uusapan natin sa Honda Winner X na yan. Dito sa Tugigaraw ngayon, siguro nasa 6 pa lang yung nakikita ko dito simula nung nai-release ang Honda Winner X. 6 pa lang yung nakikita ko na nakakasalubong natin. Yung madalas na nakikita natin na kulay ng Honda Winner X, yung kulay pula at yung kulay puti. Pero yung kulay itim, hindi pa ako nakakita ng ganun dito. Madalas lang na nakikita natin yung pula at saka yung puti. Pero maganda talaga yung kanilang design, kasi kapag nakita mo kasi talaga, hindi mo akalain na declutch yung motor na yun kapag tinignan mo. Kasi kapag malayuan, para siyang scooter. Pagdating naman sa kanilang makina, ang Honda Winner X, meron siyang double overhead cam. Ang ating Sniper ay naka-single overhead cam. Ang Raider 150 Fi naman meron siyang double overhead cam. So same sila ng Honda Winner X, pero mas mangingibabaw pa rin ang Raider Fi compare sa Honda Winner X. Kung naghahanap talaga kayo ng top speed o yung mga mahilig talaga sa racing, dito pala yung pinupuntahan natin na pinagbibidyohan dito sa Bagay Road. Ayan. Pero masyadong maligabok kasi yan kapag ganitong oras na weekends, Sabado or Linggo tayo pumupunta dyan. Kasi kapag ganitong weekdays, may mga truck kasi na dumadaan dyan. Nagde-deliver sila ng mga bakal, ng mga semento, yung mga buhangin na nilalagay nila dyan sa may bypass road. Kaya mga ka-Phantom, kapag naguguluhan kayo kung ano ba talaga yung gusto nyo na kunin na motor sa tatlo na yan, ito lang yung masasabi natin. Kapag mahilig kayo sa karera, mabilis na motor, wala kayong pakialam sa driving comfort na yan, mag Raider 150 Fi kayo. Pero kapag ikaw yung rider na hindi ka naman masyadong nakikipaghabulan, ang gusto mo lang yung medyo may konting top speed lang, tapos maporma, mag-Sniper 155 ka. Pero kapag ikaw yung taong gusto mong gumamit ng mga uso na motor, yung mga latest, at wala kang pakialam sa mga top speed na yan, ang importante sa'yo ay yung driving comfort, mag Honda Winner X ka, yan yung bagay sa'yo. Kasi kapag gagamit ka ng kung ano-anong motor dyan, katulad ng Raider 150 Fi, tapos driving comfort pala yung hinahanap mo, may bibigay siguro sa'yo ng Raider 150 Fi yan kapag nasanay ka sa pagmumotor nyan. Kasi kapag first time mo talaga, sasakit at sasakit kasi talaga yung likod at tagiliran mo dyan kapag nag long drive ka. Unlike sa dalawang underbone CC na si Sniper 155 at Honda Winner X, pagdating sa kanilang driving comfort ay maayos. Tsaka yung kapal ng gulong nila, kapag nalubak kayo, hindi matagtag. Kung pagdating talaga sa suspension mga ka-Phantom, mas maganda yung suspension ng Honda Winner X, mas malambot siya. Tsaka pagdating sa kanyang upuan, yun yung nagustuhan natin sa kanya, na hindi ganun katigasan yung upuan niya. Dito kasi sa ating Sniper 155, medyo ramdam din kasi natin yung kanyang upuan. Kasi etong kanyang upuan kasi na stock ay medyo may kanipisan.
Pero okay lang naman yan kasi syempre ginawang maporma kasi yung ating Sniper 155. Although maporma din naman talaga ang Honda Winner X. Ito hindi ko sinasabi na pangit ang sniper natin, no? Pero pagdating kasi talaga sa design talaga, hindi naman sila nagkakalayo. Isali din natin yung Raider 150 Fi. Kahit na manipis yung kanyang katawan, gwapo pa rin siyang tignan. Kasi yung design niya is nakapang aerodynamic. Talagang medyo yuyuko ka ng konti kapag sinakyan mo yung Raider 150 Fi. No to brand wars tayo dito mga ka-Phantom. Sinasabi lang natin talaga yung totoo na nakikita natin. Pangit naman pag lagi nating pinupuri yung ating sniper tapos may mga naka Honda Winner X na manonood. Syempre sasabihin nila na bias tayo. Siyempre ang sa atin lang kung ano yung napapansin natin, yan din yung sinasabi natin, di ba? Pagdating lang din sa front suspension mga ka-Phantom, etong Sniper 155, same lang sila ng front shock ng Aerox 155. Halos lahat parehas sila ng ng kapal. Pero pagdating sa height, mas mataas itong Sniper 155. Pero yung Honda Winner X, makikita nyo kasi talaga na mas makapal yung kanyang front shock compare dito sa ating sniper. Pero pagdating naman sa tigas ng natin, ng front shock natin, same lang naman yung tigas ng front shock din ng Honda Winner X. Yun nga lang, mas makikita mong mas makapal yung niya, yung pinaka front shock niya. Sa rear naman, parehas lang din naman yung rear natin, rear shock natin. Pero pag inupuan mo kasi yung Sniper 155 tapos bigla kang umupo dun sa Honda Winner X na 155, mararamdaman mo talaga yung difference nila. Kung sa seat height naman ng driver, medyo mas mataas lang ng konti ang Sniper 155. Konti lang naman yung difference nila. Pero pagdating sa upuan kasi nila, mas malambot ng konti naman ang Honda Winner X. So sana sa sinasabi ko ngayon, makapili na kayo kung ano yung kukunin nyo. Madami rin kasing nagtatanong kung alin daw yung mas maganda, Honda Winner X, Sniper 155 o Raider 150 Fi. Kaya gaya ng sabi natin, kapag ka naghanap talaga kayo ng mas makomportable ka na motor, gumamit ka ng Honda Winner X 150 or Sniper 155. Pero kung ikaw yung user naman na wala kang pakialam sa driving comfort, yung talagang gusto mo talaga i-stop speed lang, mag Raider 150 Fi ka. Yun lang mga ka-Phantom. At hayaan nyo kapag nakahiram tayo ng Honda Winner X, i-review din natin. Kasi syempre pangit lang din yung nagsasabi ako sa inyo, base lang yun sa nakita natin. Kasi meron kasi akong nakita Honda Winner X din na nakapark, so tinabi ko yung aking motor. Nakita natin talaga yung difference nila. At yung time na yun, sa kasamaang palad, hindi natin na sama yung ating camera. Kasi saglit lang kasi ako dun, nagpark ako sa bandang Union Bank noon kasi magwi-withdraw ako. Tapos may nakita akong Honda Winner X noon. Tinabi yung motor ko, tapos meron din yung may-ari. Pero okay din, goods din yung may-ari kasi kahit pa paano pinatry niya sa atin na sakyan yung kanyang Honda Winner X. Okay din yung niya, okay din talaga yung itsura niya. Tsaka syempre matagal ko na din ginagamit itong aking sniper. Alam na alam ko talaga yung strength and weakness niya. Lalang-lalo na siguro mga ka-Phantom kapag tinry natin tinap speed yung Honda Winner X. Kasi yung kaibigan ko, balak niyang bumili ng Honda Winner X. Pinagpipilian niya talaga kung Sniper 155 o Honda Winner X. Ang sinasabi ko naman sa kanya, parehas lang na maganda yun. Nakadepende lang kasi talaga kung ano talaga yung hilig niya. Kasi kung pagdating lang naman sa horsepower ng motor, mas
mas mabilis talaga itong ating sniper kasi 17.7 horsepower compare mo naman sa 15.7 horsepower. Parang pinag-race mo lang ang Raider 150 Fi at Sniper 155. Kasi ang Raider 150 Fi nasa 19 horsepower tapos naka double overhead cam pa. Oh, imagine mo ang Sniper 155 nasa 17.7 horsepower. Pero tignan nyo, halos dikit lang kung pagdating sa top speed naman ang ibibigay sa inyo ng Sniper 155 at Raider 150 Fi. Pero kung pagdating naman sa Raider Carb na 150, siguro kapag magta top speed sila ng Honda Winner X, baka match lang siguro kapag i-gauge mo yung stock to stock na Honda Winner X sa Raider 150 Carb. Kasi nasa 15 horsepower din yung lakas ng makina ng Raider 150 Carb eh. Pero basta yun lang yung natin ngayon, yung topic natin, yung tatlo lang. Wag na nating isali ang Raider 150 Carb kasi syempre yan naman yung kumbaga veterans na. Huwag na nating isali pa kasi syempre yung pag-usapan natin ngayon yung mga latest na FI na. Kumbaga sa fuel economy, ito yung mga motor na mabibilis pero matipid. Hindi yung mabilis na motor pero magastos. O, dito tayo sa FI na. So ayun mga ka-phantom, sa natin vlog for today. Sana meron kayong konting naintindihan sa natin ngayon, sa content natin. Kung nagbabalak ka talagang bumili ng motor, panoorin mo tong video natin para hindi kayo maguluhan kung ano ba talaga yung kukunin nyo na motor para sa inyo. So sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.